Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So for today's video mga ka-viewers, yan, so ito na ang part 2 nung ginawa ko kahapon. Yan, so ito yung part 2 mga ka-viewers, yung ginawa kong transformer na tawag ito UPS. Ito UPS to mga ka-viewers. At ano siya, gagawin ko siyang 12 volts. Yan, so kahapon sa part 1, ang ginawa ko kahapon ay pinaghiwalay ko muna ito. Inooperahan ko siya para mag-output siya ng 12 volts kasi yung output niya ay ano lang 6 volts. So ang ginawa ko yung sa part 1 ito na. Ito yung ginawa ko ito. Ginawa ko siyang inoperahan ko at yung dito pinag-series ko siya para magkakaroon siya ng 12 volts output. Yan. So ngayon mga viewers, sa video na to ay wawiringan ko na ito. So ang gagamitin natin ditong mga mga component ay isang kapasitor at saka isang tawag dyan ito, rectifier diode, bridge type, at saka isang kapasitor. Yan so ito, yan, electrolytic kapasitor. So ang ito pala magwersa, itong ginagamit kong bridge type ay siya, 606, bali 6 amperes lang to siya mga viewers. 606 RBB 606, so 6 amperes siya. Ito namang kapasitor na electrolytic kapasitor, siya 450 volts at saka 82 microfarad. Ayan, pwede na to siya mga viewers. Itong 450 walang problema yan kasi ang papasok naman dito ay hanggang 12 volts lang naman. So yan, so yan natin gagamitin mga viewers sa pag-convert nito. Gawin nating battery charger. So ito ay part 2. Ayan, so una kong gawin nga pala mga viewers, so bago pa pala tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking channel at napadaan lang, so huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell button sa taas ka viewers at ilagay sa all para updated ka sa mga video or ma-notify ka tuwing ako'y may upload na bago. So itong una kong gawin mga viewers ngayon, itong kapasitor na to, itong tawag niya, itong positive niya, isusulda ko na dito. Yan. So ganito siya mga viewers ang paggawa. Kung nakita niyo yung kapasitor na ganitong klaseng kapasitor, so mayroon niyang ganito para siyang silver. Yung parang silver na yan ay yan, pasensya na mga viewers, medyo madumi yung aking yung aking kamay kasi kaka-repair ko ng electric pan. So yan, so ito pala mga viewers, yung parang silver na yan po ay negative side. So ito naman puro, yan parang brown, so yan po ay positive side. So sa ibang kapasitor itim to dito, itim. Yan, itim siya. So ito naman katulad nito, itim. Yan, itim yan, itim. Yan itim yan Yan, itim yan. So itim tsaka parang silver. Ito naman dito, brown. So itong brown, dito natin ilagay sa may kung nakita niyo yung bridge type, itong bridge type na to, yung parang plus. Yan, kung yung parang plus na yan, at ito sa gilid may tipias. Ibig sabihin yan ang positive. Ito sa kabila naman negative. So pag ganun siya, itong purong brown, ito natin itap sa may nakalagay na plus. Kung wala namang nakalagay na plus, basta ang nyo, tatandaan nyo, itong may tipias, yan sa gilid Yan, may tipias na yan. So yung side na yan ang positive side. So ganun lang natin sa mga ka-viewers. So ipulupot lang natin dito. Wait lang ganun lang. Ayun. Tapos itong negative dito naman sa kabila. Itong kapasitor kasi mga ka-viewers, nilagyan ko lang na in-extend ko yung kanyang paa kasi maiksi. So kaya in-extend ko siya. Nilagyan ko ng magnetic wire ito. Magnetic wire na to. Yan, para humaba siya kasi maiksi. So ito, ganun na din natin. Huwag nyong mga ka-viewers, huwag nyong baliktarin kasi pag mabaliktad yan, puputok itong kapasitor. So puputok itong kapasitor kasi kung baliktad yung kanyang polarity. Dapat itong puro dito nyo ilagay sa talaga sa positive side. Yan. So kuha muna ako ng soldering iron at isusundan natin to mga ka-viewers. Yan, so ganun lang natin mga ka-viewers. Wait lang. Yung aking naka-pull na 60 watts para tunaw na tunaw yung ating soldering lead. Yan, so yan, ganun mga ka-viewers ang ang pag-install, ang paglagay nito. Kung saan yung positive, doon din sa positive.
Tapos dito tayo sa kabila. Yan, pwede na yan. Then dito din tayo sa negative. Yun. Pwede na yan mga ka-viewers. Dahil pag tapat dun sa wire, mamaya maano pa to siya. Susoldahin pa natin ito uli. Ayun. Ngayon, next nating soldahin, next nating itatap. Dito tayo magtap ng magtap tayo dito ng wire. So mayroon akong wire na naka-ready dito mga ka-viewers. Itong dalawang wire na to. Yan, naka-ready na yan siya. Yan. So ito, kahapon yan pinakita nyo. Hindi ko pa yan tinakpan. Yun yan kahapon yung part 1 ko na-upload. So ngayon, maya ko natatakpan yan pag matapos na to dito. So ito mga ka-viewers, ganun lang natin siya. Itong dito galing sa transformer, wala to siyang polarity mga ka-viewers kasi AC pang nilalabas nito. So AC, ibig sabihin alternating current. So wala pa siyang polarity kasi AC pa siya. Pag nakadaan na dito sa ating dito sa dalawang itong capacitor at saka bridge type rectifier diode. So pag nakadaan na dito yung voltahe, so diyan pa siya maging DC. So pag dito mamaya magtatap tayo dito ng wire, red tsaka black dito. So dito sa gitna, dito tayo magtap ng yung galing dito na wire, dito na din itap sa gitna. Kahit saan diyan sa gitna kasi AC pa man yan eh. So yan, tap na tayo dito sa transformer. Yan. Kahit saan dito mga ka-viewers, walang problema kasi wala to siyang polarity dahil AC pa to or alternating current. So kahit saan yung itap, okay lang. Pag nakadaan na ng diode, pati capacitor, yung rectifier, yung capacitor para mag-rectify sa kanya, rectify yung sa diode para mag-rectify. So diyan pa siya magiging DC. Yan, sana po ay na nyo mga ka-viewers, nakuha nyo po. Yan, itong ganitong alam ko ay alam na to sa mga master natin dyan. So yung video to ay para lang sa mga baguhan na hindi pa alam kung paano gumagawa ng battery charger. At ang gamit naman ay ito, marami kasing klaseng transformer mga ka-viewers. So may transformer na dalawa yung input at output. Ito kasi sa UPS, so apat yung nakita nyo. Kung nakita nyo sa video ko kahapon sa part 1, apat yung kanyang input. Yun. At yung output na naman, ginawa kong siya, inoperahan ko siya. So ito, magsusolda tayo dito mga viewers para yung tawag dyan, yung makapal to dito medyo makapal mga viewers. Wait lang muna, ko muna siya ng maayos, baka maluwag siya. Na lang, patuloy na lang natin. Pala mga ka-viewers, pasensya, ako ay hindi kagalingan sa pagsusulda. So hindi ako master sa pagsusulda. So ang importante ay masulda lang. Yan. Parang ata. Kasi lang muna mga viewers pala. Maluwag makapal kasi yung wire. Okay. Mainit. Mainit siya mga viewers, mainit. Nain na siya, nasulda na. Kaya mahirap tanggalin. Maluwag kasi siya So tanggalin ko siya ulit mga viewers, ipipit ko siya.
para hindi siya maglulos. Ngayon mga ka-viewers, yan. So pwede na yan mga ka-viewers, kumakapit na yan siya. Importante hindi yan gagalaw-galaw. Yan. Yun. Hindi makapal yung wire na ilagay ko eh. Yan, so tayo sa kabila. Dahil tapos na yan eh. Tayo. So ito ay babawasan ko konti. Makapal siya eh. Napansin siya pala, hindi pala kita yung pag-ano ko. Pasensya po, pasensya. Eh, mahirap mag-ano na tayo lang mag-isa, walang cameraman. Yan, so hindi naman tayo maka-afford sa cameraman kasi hindi pa tayo sumasahod. Yan, so ayun. So yan, okay siya mga ka-viewers, hindi siya masyadong makapal to eh. So, ito binawasan ko kaya hindi siya masyadong makapal. Sakto lang. Yan, tapos tayo. Medyo ano eh, makalas sa soldering lead. So ayan mga ka-viewers, ano na siya, naisolda ko na siya. Yan, pwede na yan mga ka-viewers. Dito naman tayo sa kabila. So nga pala, dahil isolda ko na yan, lagyan ko dito ng ano, ng ito, electrical tape. Yan, so lagyan ko muna dito mga ka-viewers ng yan o. Yan o. So lagyan ko muna siya ng electrical tape para hindi yan mag ano, kasi naka-open lang siya. Yun, tapos ibibin ko siya konti. Pati ito ibin ko din konti. Yan. Yan. So nilagyan ko lang siya mga ka-viewers ng electrical tape para safety. Ayun. Ngayon dito naman ako sa nga pala mga ka-viewers, itong kung nakita nyo yung sa electric pan, yan ang gawin kong heatsink sa ating diode. Itong rectifier diode na to. So dyan ko yan idikit para mayroon siyang heatsink. Yan, para paraan lang mga ka-viewers, para mayroon tayong heatsink.
Kung sakaling kung init siya kunti, so mababawasan kasi may heatsink. Kasi 6 amperes lang naman tong aking rectifier diode na ginamit. Hindi naman masyadong kakapala dito. So ito nasa mga 6 amperes din or 5 amperes yan. So pwede na to siya. Pero kung gusto niyo ng heavy duty, bili kayo ng ng ganito na mayroon naman yung pa-square. Mayroon namang 30 amperes. Yan, 30 amperes pwede na 'yon. 30 or 35 amperes. Yan, okay na 'yan siya mga ka-viewers. Yung 35 amperes. Ano to dito? Yan, dito tayo magtatap sa gitna mga ka-viewers. Sa gitna. Yan, sa gitna naman, kahit saan yan itap dyan mga viewers, pwede na. Kahit saan kasi easy pa yan easy pa. Pag nakalabas na dito, na DC na yan. Pag dito sa gitna, ano pa yan siya? Galing dito, easy pa yan. Or alternating current. Yan, so, ngayon, atin lang siyang susoldahin. Yan. So, yan ko lang sa mga viewers. Sudahin ko muna para kakapit ko dito. Yan, ito naman sa kabila. Para kapit na kapit. Yan. Pwede na yan mga viewers. Ngayon, dito naman tayo sa isa. Dalawa yan eh. Yan. Same procedure din. Ipulupot din natin ito. Wait lang. Yan ako muna. Yun. Para okay naman siya. At lagyan natin to ng lagyan natin ng tawag dyan. Shrinkable tube. Mayroon akong shrinkable tube dyan. Yan ang ilagay natin para safety yan. Para hindi magkakaroon ng problema, mag-spark. Ano. So, yan. Ganun lang siya mga ka-viewers din. Pulupot din natin dito. Ipulupot. Yun. Putulan ko muna siya. Yung mahaba. Yun. Yan. So susuldahin na natin siya mga ka-viewers. Para siya. Yan, dampian muna natin ng soldering iron para uminit tong wire. Yan, tapos bago natin susuldahin para kakapit talaga siya. Ito dito din sa kabila mga viewers. Yan, pwede na yan siya. Yan, kapit na yan o. Kapit na kapit. Ngayon, ito naman tayo sa output. Ito. So, kuha tayo ng wire na mataas. Wait lang mga ka-viewers ha. Kuha muna ako ng wire na mataas. Para gawin natin Wala kasi akong mga ka-viewers. Wala akong... Hindi pa dumating yung in-order ko na na tawag dyan. Crocodile clip. Wala kasi akong crocodile clip nagamit ko.
Kaya for the meantime, ito muna, wire lang muna. So, yan natin. Yung mahaba-haba konti. Galing dito. Palabas. Pwede na to siya. Yan, mahaba na siya. So, pwede na to mga ka-viewers dahil mahaba na. Mga 1 meter. Yan ito. Ito yung gawin ko yung wire sa kanya. Yan, 1 meter yan. Yan o. So, isusulda ko muna mga ka-viewers ha. Ito sa kanyang pinaka output. Para ma-test na natin mga ka-viewers. Pasensya pala, hindi kita yung pagkano ko. Hindi kita yung aking gawa. Yan. Ganun lang, ganun lang. Ayun. Yan. Yan, so isolda ko muna sa mga ka-viewers. Dito sa pinakano. So ganito mga ka-viewers ha, itong maroon or red, maroon pang red at ito red, color red. Yan, kulay pula. So kung nakita nyo kayo kung saan yung sinasabi ko na may tipyas ito may tipyas na yan. So dito ay ano yan, saan may positive side, Yung may tipyas na yan. So dito banda, yan ang positive side. So dyan tayo maglagay ng, di natin ilagay itong kulay pula na wire. Yan, so ganun lang natin mga ka-viewers, so ganun lang. Wait lang ha. Ipulupot lang natin to dito mga ka-viewers. Yan. Yan, ipulupot lang din natin para doon na siya. Ganun, tapos putulin natin kasi medyo mahaba na. Kung mayroon kayong mga ka-viewers, mayroon kayong kapasitor na 2,000 microfarad, pwede din yun. Basta ang pinaka-importante mga ka-viewers, yung voltahe. Hindi kayo gagamit ng mas mababa pa sa 25 volts. Pag battery charger talaga, dapat yung kapasitor na gagamitin 25 volts pataas. So huwag kayo gagamit ng mas mababa sa 25 volt kasi puputok yung ano naman puputok kasi 12 volts lang naman, pero wala namang tawag dyan, wala namang kapasitor na alangan yung maliit gagamitin nyo 15 volts. Mas okay 25 volts para sa akin. Tapos kahit ilang microfarad yung gawin yung gagamitin yung anong tawag dyan, kapasitor, yung niya, yung kapasitor na to, electrolytic kapasitor, kahit ilang microfarad pwede. Yung iba nga walang kapasitor basta charger kasi pag umaabot na ng 14 volts sa AC, 14 volts na siya, so hindi na ginagamitan ng kapasitor kasi pag gagamitan mo siya ng kapasitor mas lalong tataas yung output. Aabot ng 19 volts, mataas na yun, 18 volts, 19, so mataas na yun siya. Baka masira yung ating battery charger pag ganun nakataas yung voltahe. Dapat lang talaga 14, 15. Kung aabot mo ng 16, pwede pa yun. Pero pinaka-the best talaga 13 volts, 14, 15, pwede yun. Yun pinaka-the best. Yan. Tapos ito tayo sa kabila naman sa negative side. So itong itim na to, dyan tayo maglagay sa ito sa sa negative side. Yung may sinabi ko na may parang silver. So dyan na nakatapat din sa may ito sa negative side. Itong may tipyas, positive yan. So
So dito tayo sa negative mag-tap mga ka-viewers. Yan, yun lang natin mga ka-viewers. Para ano siya, magpipit. Yan. At susoldahin natin mga ka-viewers. So ganito lang ang paggawa ng mga ka-viewers ng battery charger. Depende sa transformer na gagamitin nyo. Iba-iba kasing proseso pag iba-ibang klaseng transformer. So depende sa transformer kung anong klaseng transformer. May transformer na yung katulad nung isa kong video na ang ginagamit ko namang transformer ay transformer ng amplifier, yung toroidal, yung pabilog. So iba naman din yun siya kasi nire-rewind ko eh. Hindi mo naman gawing charger yun kasi mahaba naman yung kanyang output. So kailangan mo pa siyang i-rewind. Ang ginawa ko doon, nire-rewind ko siya. Nag-rewind ako ulit para makakaroon ako ng 12 volts output. So dito naman, ang ginawa ko dito ay inoperahan ko siya kasi 6 volts AC lang yung output niya. Para magkakaroon ako ng 12 volts output, ayan yung ginagawa ko, inoperahan ko. Yan, pwede na yan mga ka-viewers. So ngayon, para secured to, lagyan natin to ng ng shrinkable tube. Kuha muna ako dito ng shrinkable tube mga ka-viewers. Meron ako ditong shrinkable tube. Para pang dyan. Para safety. Yan mga ka-viewers, marami ako ditong mga ka-viewers, shrinkable tube. So kuha lang tayo dito ng kuha tayo dito ng para yung tama-tama lang na para magkasya dyan. Parang ito ata. Ito na. Hello? Ito na mga ka-viewers. Patay dito. Yan. Ito, natin to, hatiin natin. So dito sa gitna, dalawang block. Yan ito, hatiin ko to. Lagay ko dyan. Tapos ito namang positive negative pula pati itim. Kuha ko dito ng isang itim pa. Yun. Ngayon, ko sa itong mga ka-viewers, hatiin ko muna itong shrinkable tube para dalawa ang pwedeng makagamit. Yan hatiin ko siya. Yun. Tapos itong sa gitna. Yun. Ganun lang mga ka-viewers. Pagkatapos nyan, natin siya. Medyo mataas ata. Pwede na yan siya. Ngayon, natin. Itapat natin itong ating soldering iron para liliit yan. Yan. Liit lang. Para sakto siya. Yan. Yan. Para maano siya. Magpipit at hindi kakalas. Yan, pwede na yan siya mga ka-viewers. Para safety yung natin gawa. At hindi basta-basta mag short circuit. Kasi mag spark yan pag yan ay mag short circuit. Karoon ng short circuit, mag spark yan. Yan. Yan, putulan ko muna pala to. Medyo mahaba. Konti. Yan. Yun. Okay na yan siya mga ka-viewers. Yun na yan siya. Yan, dito naman tayo sa kulay pula at saka saan na ba yung pula? Wala yung pula Hindi ata ako nakakuha ng pula. Ito pala. So, magpuputol ako dito ng kalahati sa pula at saka itim.
ito, ayan, hatiin ko to siya. Yan. Hatiin natin mga ka-viewers, at saka itong pula. Hatiin din natin. Yan. Ano lang mga ka-viewers, at lagyan natin dito sa ano, sa itong may negative side, so itim lagyan natin diyan, yung itong itim. Ano, dito sa negative side, itim yung ilagay natin. Yan, itim. Sa kabila, yung positive, itong pula. Yan, tapos iinitin lang natin siya mga ka-viewers para magpipit dito. Yun. Ano naman yun? Yan, pwede na yan. Pati dito. Pero ano mga kabisa, pag kayo ay sa pagbaguhan pa lang, first time nyo pang ginagawa ito, huwag nyo munang i-shrinkable. I-check nyo muna kung hindi ba kayo nagkakamali sa gawa nyo. Kasi pag nalagyan nyo na ng ganito, na-fix nyo niya, tapos mali pala yung connection, so maano kayo, matagalan kayo kasi ano ninyo na naman uli kasi mali. So bago nyo i-fix or lagyan ng shrinkable tube or electrical tape ba, so tingnan nyo muna, i-check nyo muna kung hindi ba kayo nagkakamali sa pag-wirings. Yan. Putulin natin to. Dito, tsaka dito. Ayun na siya mga ka-viewers. Ito naman, may kita sa gitna oh. Yan oh, yung butas sa gitna. So dito yan sa ano, itong ginamit ko na tawag dyan, ano ng electric pan. Yan ang gagawin kong shrinkable sa kanya. So kuha muna ako dito ng wire yung ito. Itong screw na to. So ito ang gagawin kong ano dyan, pang screw sa gitna para ano yan siya. Yan ako muna. Yun. Para mayroon siyang shrinkable, para kung sakaling iinit man siya ay hindi matutuloy kasi may shrinkable tube. Shrinkable tube, mayroong ano, shrinkable tube, mali pa ako. Mayroong ito, heatsink. So magtra-transfer dyan sa heatsink yung init ng ating diode. So para hindi siya basta-basta masasira agad-agad. Ganun ko lang to dito mga ka-viewers oh. Diyan. Wait lang muna ha. Ano yun? Yun. Ganun ko lang sa mga ka-viewers. Wait lang. Baba ko muna. I-scroll natin mga ka-viewers para ano hindi siya dumidikit ng maayos, so yan ko muna, iangat ko muna yung screw. Ayun, bago ko sa i-screw uli. So hindi siya magano hindi maglalak masyado yung screw. Hindi pa rin siya magano ayaw pa rin niya maglock Yun. Habang tumatama sa ano, baka tama yan sa, wait lang ha, iangat ko muna konti. Yun, para hindi tatama sa ating heatsink. Tatama dyan iwan ko na lang. Mag spark yan, magsushort yung ano, masisira yung ating diode. Yan, iangat ko muna konti mga ka-viewers yung ano yung paa ng ano ng rectifier diode, baka ano siya. Yan, nakataas na yung mga paa ng ano. Yan, nakataas na. Yun na yan siya. Yan.
So hindi na yan magsushort dahil nakataas na yung paa. Yun. So ngayon kuha ako ng tester. So yun na siya mga kabiyers, oh. Hindi na siguro nakaangat yung paa. Yan, oh. Ay nakaangat, hindi naka ano sa ground natin ito sa ating heatsink. Yun, ano na, may distansya na. So test natin mga kabiyers yung output nito. Uy, ulog pa ata. So ang pagbutas nito mga kabiyers ay hindi ko na ipakita sa inyo ang pagbutas dito sa kanyang wire ito. Kasi palit lagyan ko pa to ng ano lagyan ko pa to ng alligator clip. Yan. So sa ngayon, ipakita ko lang sa inyo yung output nito. Yan. Yan, sorry. Pakita ko lang sa inyo yung kanyang output. Kung ilan. Yan. Ako na lang maglagay nito ng tawag dyan. Alligator clip kasi wala akong alligator clip eh. Lahat kasi nang ginagamit ko na ngayon mga ka-viewers, walang ano dito, walang binibili ko. Lahat to mga ano lang. Lahat to mga galing lang sa junk shop, galing sa ano, mga junk. So purong DIY to sa mga ka-viewers. Ayun lang pala yung ano, yung shrinkable, yun lang binibili natin kasi yung capacitor galing to sa junk eh. Yung rectifier galing yan sa ano, sa power supply kinuha ko. Yan, so ito na yung output niya, you know, output. So i-plug natin sa mga ka-viewers. Tingnan natin kung okay ba yung gawa natin. Hindi ba siya aapoy. Yan. Na-i-plug ko na sa mga ka-viewers. Hindi naman uminit yung kapasitor. Yan o. So wala namang umusok. So good yung ating gawa mga ka-viewers. Wala namang umusok eh. Yan o. Yan mga ka-viewers oh. Yan o ko ha. Yan o. Yan. 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 Naglalabas siya ng ano mga ka-viewers. So titest natin to kung ilang amperes o ilang voltahe yung nilalabas niya. Yan. Yan. Ayan. Yan. Oh. Lutong-luto yung ano ah. Oh. Yan. 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 Test ko sa mga kabers kung ilang amperes yung ilang amperes? Amperes ng amperes. Ilang voltahe. Hindi man uminit yung ating ano diode. Hindi siya uminit. So ngayon, titest ko siya kung ilang volts yung nilalabas niya. Yan. So ito yung tester. Yan o. So test natin siya kung ilang voltahe yung nilalabas niya. Yan, 16. Okay yan. Pwede pa yan mga ka-viewers. 16. Fast charger. Yan. Okay siya. Pick 16 volts. So okay yan. Pwede natin yan pang gawing ano, charger sa ating mga tawag dyan. Sa ating yan o, sa ating battery. So 16 yung nilalabas niya, 16 volts DC. Yan. So okay na mga ka-viewers, kanina 12 volts yung nalagyan natin ng diode at saka kapasitor. So umabot siya ng 16 volts. Yan. O yan o. Yan. So pwede na yun mga ka-viewers. Pero mas okay kung 15, 14. Siya kasi maamot ng 16 kasi 12 volts mahigit yung output na ng nakuha natin. So okay na to mga ka-viewers. Yan. Yan, okay na yan. So good na. Success yung gawa natin. Nakagawa tayo ng battery charger na galing sa transformer ng UPS. Ginawa natin battery charger. Yan. So wala kasi akong wala akong yung alligator clip. So hindi man siya uminit yung ating hindi uminit yung ating rectifier diode. So goods na.
yan. So hanggang dito na lang yung video natin mga ka-viewers. Yan. Kung mayroon kayong nakuhang kunting ideya, so huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, i-share at higit sa lahat mag-subscribe. So yan, mega love shoutout pala sa inyo mga ka-viewers, sa mga lahat ng mga ano ko, yung sumusuporta sa aking channel at nanonood sa aking mga video, sa inyo mga ka-viewers, sa mga silent viewers dyan, organic viewers, subscribers, ayan, at sa mga bagong subscribers, yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At ganoon din sa aking mga kaibigan sa YT. Yan, so mega love shoutout po sa inyo mga ka-viewers, mga ka-idol, mga ka-lods. So yan, hindi ko na kayo babanggitin isa-isa. Yan, so yan. So mega love shoutout po sa inyong lahat. At kita-kita tayo ulit sa next kong mga video mga ka-viewers. Yan, so bye-bye.